Mga kwento ni Thelmo. Ako nga po pala si Alex, tubong tondo. Pero kasalukuyan ay naninirahan na ako dito, sa San Jose del Monte, Bulacan. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking kwentong hango sa tunay kong karanasan. Bago ko simulan ang kwentong ito, gusto ko lamang pong humingi ng paumanhin. At sana ay tapusin niyo muna ang aking ibabahaging kwento bago niyo ako husgahan. Batid ko kasing umpisa pa lamang ay magagalit na kayo sa akin dahil sa pagkakamaling nagawa ko. Hindi na nga ako magpapaligoy-ligoy pa't ibabahagi ko ng aking karanasan. Taong 1992, nasa edad 20 pa lamang ako ng mga panahong ito. Inaamin ko mga kagiliw, nang nasa ganitong edad, napakalakwatsyero ko. Puro barkada na lamang ang inaatupag ko. Inom dito, inom doon. Sama sa mga kalokohan ng barkada. Nakikipagbasagan ng mukha at kung ano-ano. Pero kahit na sumasama ako sa kanila ay hindi naman ako gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Alam ko kasing malilintikan ako ng aking ama sa oras na gumamit ako ng ganon. Kahit na ilang beses akong tinutukso ng mga kaibigan ko, tinatanggihan ko sila. Sa tuwing nagbabato sila, umuuwi na lamang ako. Hindi na baling matalakan ako ng matalakan ng aking ina. Huwag lang mapariwara ng tuluyan ang buhay ko. Sa estado kasi ng tinitirhan naming lugar ay marami akong nakikitang gumagamit ng ganon at halos lahat ay napariwara na. Ang ibig kong sabihin ng hindi lang halos, Sir Seth, dahil lahat talaga ng mga tagalugar namin na gumagamit. Walang wala na talaga. Kaya kahit na barkadista ako, nakikibagbasagan ng bungo, ay ipinangako ko sa mga magulang kong iiwas ako sa panunukso ng iba kong mga kaibigang nagbabato. Pero isang pangyayari ang hindi ko lubos sa kalaing dadating sa buhay ko. At grabe ang dago ko dahil lamang sa isang pagkakamali nun. Isang gabi, pagkapasok ko sa loob ng bahay, nagulat na lamang ako nang biglang sumalubong sa akin ang isang kamaot. Sapul agad ako sa pagmumukha ko. Anak naman ng... Sino ba yung... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin. Nang muli ay may sumapak na naman sa mukha ko at sa pagkakataong yon ay sunod-sunod na ang kamaong tumama sa katawan ko. Nang tingnan ko kung sino ang sumapak sa akin, nakita ko ang aking ama. Galit na galit siyang nanlilisik ang mga matang walang tigil na pinagsasapak ako. Suntok dito, suntok doon. Walang pakialam ang aking ama kung saan man ako matamaan. Hanggang sa masikmuraan niya ako na naging dahilan kung kaya't napaluhod ako at nandilim talaga ang paningin ko. Para akong nakakita ng mga kumikinang-kinang na liwanag. Pinipigilan naman ni Mama si Papa at ng iba ko pang mga kapatid nun. Nung bumulagta na ako sa sahig, pinanggigigilan pa rin akong bubugin ng aking ama na para bang may malalim siyang pinaghuhugutang galit nun. Hayop ka? Problema na lang palagi yung dinadala mo dito sa bahay. Wala ka nang silbi dito sa loob ng bahay. Bibigyan mo pa kami ng malaking problema. Rinig kong galit na wika ng aking ama. Kahit nahihirapan akong makahinga dahil sa ginawang paninikmura ng aking ama, ay pilit na tinanong ko siya kung ano ang nagawa kong mali nun. Malutong na nagmura ito at nagwika nga. Anak ka nang, nagtanong ka pa talaga kung ano ang nagawa mong animal ka. Gigil na sabi nito at muli ay sinapak na naman niya ako. Nagkakagulo na sa loob ng bahay dahil sa ginawang pambubugbog ni Papa. Kahit anong awat ng mga kapatid ko at ng aking ina, ay tila ba sinapian ng demonyo ang aking ama't ni isa sa kanila ay walang kakayahang pigilan ito. Tinanggap ko lahat ng pananakit na ginawa niya.
Kahit ilang beses niya akong tinatadyakan ay hindi ako lumaban. Kahit naman kasi sobrang napakapasaway ko mga kagiliw, ay hindi naman ako lumalaban o sumasagot sa mga magulang ko noon. Nang mga sandaling yon, napapapikit na lamang ako. Tiniis ko lahat ng sakit at tinayaan na lamang ang aking ama. Dahil nangihina ng katawan ko sa kakasalag sa kamao niya. Pa, ano ba kasing nagawa ko mali sa inyo at galit na galit kayo? Muling tanong ko. At hindi ko na napigilan ng pagtulo ng luha. Nagulantang ako sa sinabi ng aking ama at para yung kampanang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa tenga ko. Sa kadahilan ng sinabi lang naman ng aking amang nakabuntis ako ng babae noon. Pumunta ang pamilya ng babaeng nagngangalang Lorraine sa bahay namin. Kasama ito at hinahanap ako. Lorraine? Teka, sinong Lorraine yung sinasabi ng aking ama? Tanong ko sa isipan ko. Napakawalang hiya mo, talagang bata ka. Ngayon, ano yung ipapakain mo sa babaeng binuntis mo wala kang maayos na trabaho at palamunin ka lang dito sa bahay. Tapos bubuntis-buntis ka pa ng babae dyan. Sumagot ka. Anong ipapalamon mo sa binuntis mong babae? Yung pagkalalaki mo. Gigil niyang tanong at hingal na hingal matapos akong pagsasapakin. Pilit kong inaalala kung sinong Lorraine ang sinasabi ng aking ama dahil wala naman akong natatandaang may nobya akong Lorraine. Isa pa, si Alice ang nobya ko. Ang dalagang palagi kong dinadala sa bahay at alam yun ng pamilya ko. Kaya't sino si Lorraine? Huwag kang aalis bukas. Babalik dito ang babaeng nabuntis mo at ang pamilya niya para pag-usapan yung tungkol sa pagpapakasal niyong dalawa. Hindi ako papayag na dungisan mo ang pamilyang ito, Alex. Alam mong isa ako sa mga namamahala sa barangay kaya wag na wag mo akong ipapahiyang animal ka. Hinayaan na nga kita dyan sa kalokohan mong pagsama-sama sa mga kaibigan mong pariwara ang buhay. Magdadala ka pa ng problema dito sa bahay. Galit niya. Matapos niya akong saktan at halos matanggalan na ako ng ngipin nun. Dahil sa panggigigil ng aking ama. Tinulungan naman akong makatayo ng kapatid ko at inakay na papuntang kwarto. Wag na wag kang lumabas ng bahay bukas Hintay nating bumalik dito yung pamilya ng babaeng nabuntis mo at mag-usap-usap tayo. Pahabol pang wika ni tatay bago ako makapasok sa loob ng kwarto. Hindi na lamang ako umimik nun. Dahil kahit anong pilit na isipin ko kung sino ang babaeng tinutukoy ni Papa, wala talaga akong matandaan. Nahis ka lang ba, kuya? Tanong sa akin ng kapatid ko. Tiningnan ko ang kapatid ko at sinabing, mukha ba akong maayos? Sa lagay kong to, tatanong mo pa talaga ako kung maayos lang ako. Tingnan mo nga yung itsura ko. Kulang na lang pasabugi ni Papa Mapawi lang yung galit na nararamdaman niya. Ikaw naman kasi, ilang beses ka nang pinagsasabihan ni Mama na iwasan mo na yung barkada mo dahil wala kang mapapala dyan. Ayun ang nangyari. Kasalanan mo rin kung bakit ka nasaktan ni Papa. Hindi ka kasi nakikinig sa payo nila. Sambit pa ng isang kapatid ko noon na nakakatanda sa akin. Pati ba naman ikaw, ate? Papagalitan mo rin ako. Anong gusto mong gawin ko? Kakampihan kita. Sa mali naman talaga yung ginagawa mo. Biruin mo ba namang binuntis mo yung babaeng hindi mo naman nobya? Aber, sa tingin mo ba matutuwa si Alice kapag nalaman niyang nakabuntis ka? Tanong niya. Saglit akong natahimik nang sumagi sa isipan ko ang babaeng kainuman namin noon. Naloko na, sambit ko, nang maalala ko ang babaeng isinama ng kaibigan ko sa inuman. Naalala ko na, siya yung babaeng nakainuman namin pero wala akong maalalang may nangyari sa amin. Hindi ko nga naalalang magkatabi kami o ano basta nang malasing ako at nakatulog ako sa bahay ng kaibigan ko. Wala akong naalalang may nangyari sa amin ni Lorraine. Pagpapaliwanag ko. Sabi naman ng kapatid kong kilala niya ang pamilya ng Lorraine na pumunta sa bahay namin.
Naninirahan umano yon sa karatig lugar. At may sinasabi ang pamilya nito. Kumbaga, nakakaangat sa buhay ang pamilya ni Lorraine. At kilalang hambog ang kanilang kaanak. Alam mo Alex, kung totoo mang walang nangyari sa inyo, kahit nasabihin mo pa sa harap nila ang bagay na yan, natitiyak kung hindi ka paniniwalaan. Sigurado rin akong pipipilit pa rin nila yung gusto nilang mangyari. Ipipilit? Bakit? Ano ba yung sinabi nila nung pumunta sila kanina dito sa bahay? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga ang kapatid ko at nagsabing hindi papayag ang pamilya ni Lorraine na hindi kami ikasal. Sa lalong madaling panahon naman ay kailangan naming ikasal dahil ayaw nilang lumaki ang batang ipinagbubuntis ni Lorraine na walang kinikilalang ama. Kahit saang lupalo pa umano ako ng mundo magtago, ay hahanapin nila ako. Kaya't wag na wag ko raw umanong subukang takasan ang responsibilidad ko nun. Responsibilidad? Paano ko magiging responsibilidad ang batang hindi naman ako yung ama? Isa pa, ayokong magpakasal sa babaeng hindi ko mahal. Baka kung sino-sino na yung kumakalantari sa babaeng yun eh. Saan ka ba naman nakakita ng babaeng mag-isang nakikipag-inuman sa mga lalaki, di ba? Kapag nakainom na kung sino-sino na yung hinaharot. Wika ko pa. Sinabi ng kapatid kong mas mabuti pang magpakalayo-layo na muna ako at mag-isip-isip kung ano ang dapat kong gawin. Kilala ko naman umano ang aming ama. Sa oras na magpasya ito ay hindi na yun pwedeng baliin pa. Tinanong ko siya kung saan naman ako pupunta. Wala akong alam na pupuntahan. Alam mo namang simulat sa pool, hindi pa ako nakakapunta sa malayo. Sa tingin mo, saan naman ako pupunta? Sinabihan niya akong hinaan ko ang boses ko. Dahil baka marinig kami ni Papa. May alam akong pwede mong puntahan. Mahinang tugon niya. Napakunot noo ako at nagtanong sa mahinang boses kung saan naman yon. Sa probinsya ng kapatid ni Mama. Tugon niya. Nanlaki ang mga mata ko. Tiningnan ng kapatid ko't nagwika ng, ano? Sa probinsya ng kapatid ni Mama hindi ba't napakalayo nun? Oo, alam kong malayo yun pero wala na tayong ibang paraan, Alex. Kanina kasi habang tinitingnan ko yung babaeng hubaderang yon, malakas yung kutob kong may tinatago siyang lihim. Nung sabihin ni Papa na hindi siya papayag sa gustong mangyari ng babae niya na ipakasal sa'yo, dahil hindi siya nakakasigurong ikaw ba talagang ama ng dinadala niya. Aba, nagwala ba naman din sa labas ng bahay? Nakasimangot na payag nito. Ayoko mapasubo ka sa babaeng yan. Kaya mas mabuti pang magbakasyon ka na muna. At ako nang bahalang maghanap ng paraan para malaman ko kung totoong ikaw ba talagang sanggol ng dinadala ng Lorraine na yon. Sinabi ko sa kanyang wala akong kapera-pera. Kaya paano ako makakapagbakasyon sa lugar ng kapatid ni Mama? Kamag-alala. May konting naitabi pa naman akong pera dito. Tsaka kanina bago ka dumating, kinausap ko na si Mama. Sinabi ko sa kanyang kakaibang kutob ko sa babaeng yon. Sinabi ko rin sa kanya na bali-balitang sausawang suka yung babaeng yon. Kung sino-sino yung sumasawsaw, basta natipuhan niya, pinapasawsaw niya kaagad. Hindi ako nakakibo sa sinabi ng kapatid ko at nag-iisip ng malalim habang iniinda ang sakit ng katawan. Sa pagpapatuloy pa niyang wika, umalis na ako sa lalong madaling panahon habang hindi ko pa nakaharap ang pamilya ni Lorraine dahil nagbanta ang mga kapatid nitong lalaking hindi ako titigilang bugbugin hanggat hindi gumagapang sa lupa. Sa oras na makita nila ako o magtagpo ang landas namin noon. Lalo na kapag tumanggi ako sa kagustuhan nila. At dahil nga sa sinabi ng kapatid ko ay mas naalarma ako sa maaaring kapahamakang dadanasin ko noon. Kung aalis ako, paano kayo nila Mama? Pag-aalalang tanong ko. Huwag mo na kaming alalahanin pa.
Nandito kami ng mga kapatid mo. Hindi namin sila papabayaan dito at mas lalong hindi namin sila hayaang mapahamak. Tugon niya. Maisingit ko lamang dito sa kwento. Bunso ako sa lalaki. Malapit ako sa kapatid kong si Ate Isabel. Kilala niya ang ugali ko at lahat ng mga kalokohan ko ay alam niya. Hindi naman siya nagkulang na palagi akong pagsasabihan. Kaya marahil ay ganun na lamang ang naging reaksyon niya nung biglang may magpamilya ang sumugod sa bahay namin at nagdeklarang binuntis ko ang anak nilang dalaga noon. Sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap ay napapayag na ako ni Ate Isabel. Magbabakasyon na muna sa probinsya ni Tio Virgilio. Magpalamig na muna ako at saka na lamang ako bumalik kapag ayos na ang problema. Nang gabi ding yon, tinulungan ako ni Ate Isabel at ni Mama na makaalis ng tiwasay at walang nakakapansin sa lugar. Hinatid ako ni Ate Isabel sa terminal ng bus, papunta sa pier, sa probinsya ng Panay. Bago pa man ako umalis ng bahay ay may habak na kulay pulang binigay sa akin ng aking ina. Isuot ko lang palagi sa bewang ko man yun. Nang sa ganon ay walang masamang mangyari sa akin. Proteksyon ko umano yun laban sa mga pampalipad hangin at sa lahat ng uri ng kasamaang makakasalamuha ko sa paglalakbay. Nung tingnan ko naman ang binigay nila, nakapakong parang may nakaipit na maliit na buto ba yun o ano sabak. Mag-iingat ka palagi sa pupuntahan mo, anak, ha. Huwag mo kaming alalahanin dito sa bahay. Magiging maayos lang kami. Mahinahong sambit ng aking ina at nababatid kong may halong pag-aalala ito. Kung hindi nyo kasi na itatanong, may alam pagdating sa panggagamot ang aking ina. Nasa hanay ng mga manggagamot ang kanyang mga magulang at sa pagkakaalam ko, si Tio Virgilio ang sumalo sa pagiging isang manggagamot ng ama ni Mama. Napayakap na lamang ako sa aking ina ng mahigpit. Humingi ng tawad sa lahat ng pagkakamali ko. Patawad, Ma. Hindi ko sinasadyang magdala ng problema sa pamilya natin. Patawarin niyo ako. Ayos na yun, anak. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Basta yung mga habilin ko sa'yo. Pagtungtong mo sa baryong tinitira ng tiyuhin mo, huwag kang basta-basta makikipag-usap. Kapag may nagbibigay sa'yo ng pagkain ay huwag mong tanggapin, ha. Kung nagugutom ka, bumili ka sa tindahan mismo para ligtas ang pagkain kinakain mo. Kumusta mo na rin ako sa kapatid ko. Hindi ko na napigilang sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko. Kaya't dali-dali ko na yung pinunasan. Sige na, Isabel. Ihatid mo na itong kapatid mo. Umalis na kayo ng baka magising pa yung papa niyo o baka may makakita pa sa inyo rito at makapagsumbong sa papa mo. Dalian niyo na. Muli na akong nagpaalam sa kanya at mabilis nang naglakad palayo. Nang makarating naman kami sa terminal, nakakuha ko ng tiket at ang kapatid ko ay inabutan ulit ako ng pera. Itabi ko umano yon para may mahuhugot akong pera pagdating sa lugar na pupuntahan. Mag-iingat ka, bunso. Hayaan mo at gagawa ko ng paraan para balitaan ka kung anong nangyari sa bahay. Wika niya at niyakap ako ng mahigpit nun. Sa pagpapatuloy ng mga oras, habang nasa biyahe ako papunta sa probinsya, ay hindi ko mapigilan ng maiyak. Dahil isa-isang bumabalik sa isipan ko ang mga maling nagawa ko nun. Nang dahil sa barkada, ay sinapit ko ang problemang nangyayari sa akin noong mga panahon na yon. Pagkarating ko sa isla, sumakay pa ako ng bus nun. At pagkababa ko ng terminal, ay kaagad na akong sumakay ng motor na habal-habal, papunta sa lugar na nakasulat sa papel. Tinanong pa ako ng driver kung ano ang gagawin ko sa baryong pupuntahan ko at kung may kaanak pa ako ron. Tumango naman ako at sinabing magbabakasyon lang. Makalipas ang siguro mahigit sa ilang oras na pagbabiyahe,
ay tahimik lamang na pinagmamasdan ko ang mga nadadaanang nagagandahang tanawin. Iilan na lamang ang mga kabahayang nadadaanan namin at maging ang mga sasakyang nakakasabay at nakakasalubong ay mabibilang na lamang sa daliri. Ilang minuto pa ang nagdaan ay huminto na sa bungad ng baryo ang motor na sinasakyan ko. Sinabi nitong magtanong-tanong na lamang umano ako sa mga taong makikita ko kung saan nakatira ang taong hinahanap ko noon. Kaagad na akong humugot ng barya sa bulsa at binayaran ng driver. Nagpasalamat na ako. Nang makaalis na ang driver ay nag-umpisa na akong maglakad. At gaya ng kabilin-bilinan sa akin ng aking ina, wala akong ibang pagtatanungan kundi sa mga tindahan lamang na madadaanan ko noon. Huwag umano akong magtanong sa mga makakasalubong ko at huwag basta-basta magtitiwala. Kaagad na nga akong lumapit sa tindahang una kong nadatnan. Nagtanong ako sa tinderang kaharap ko kung saan nakatira ang tiyuhin ko. Sumagot naman ang ali na napagtanungan ko noon. Matapos kong banggitin ang buong pangalan ng tiyuhin ko. Mabuti na lamang talaga at kilalang manggagamot si tiyuhin. Kaya itinuro ng ali kung saan ang bahay nito. Bago ako umalis ay nagpasalamat ako sa ali at bumili ng maiinom. Dahil kanina pa rin ako nauuhaw. Matapos ibigay sa akin ng ali ang binili ko ay nagpatuloy na ako sa paglalakad noon. Nang marating ko na ang bahay na sinasabi ng ali kanina, ay bahagya akong nakaramdam ng lungkot. May kaliitan lamang kasi yun at hindi gaya ng bahay namin sa Manila. Yari sa kalahating semento ang dingding at tablang pinagdikit-dikit naman ang kalahati nun. Malawak rin ang bakuran ng bahay at may mga iba't ibang uring pananim. Ito na nga, kailangan ko nang tanggapin ang katotohanang nandito na ako sa probinsya at mag-iiba na yung buhay ko. Di bale, ngayon lang naman to . Sa susunod na buwan, pwede na akong bumalik sa Manila. Puntong hiningang tugon ko. Maya-maya ay nagulat na lamang ako nang biglang may tumapik sa balikat ko kaya agaran akong napalingon. Tinapik niya ako ng 3 beses kaya't sa gulat ko, tinapik ko rin siya pabalik. Tiyong, sambit ko. Saglit na tinitigan ako ng matanda bago gumiti at binanggit ang pangalan ko. Abay, akalain mo nga namang may bisita pala ako. Hindi ko inaasahan yun . Akala ko kung sino na . Nakangiting wika sa akin ng tiyuhin ko at inaya niya na ako papasok sa loob ng bahay. Ipinaghanda niya ako ng maiinom. Kinumusta ang buhay sa Manila. Uminom muna ako ng tubig bago nagsabing ayos lang. Saglit na tumigil sa ginagawa ang tiyuhin ko at nagwikang, sabihin mo sa akin, may problema ka Kaya biglaan ang pagbabakasyon mo dito sa baryo. Bigla akong nakaramdam ng hiya at hindi makasagot. Nagwika naman siyang rerespetuhin niya kung hindi ko sasabihin kung ano ang problema ko noon. Hindi pa man umiinit ang puwet ko sa upuan. Narinig kong may tumatawag sa pangalan ng tiyuhin ko. Nung dumungaw naman ako sa may bintana, ay nakita kong may 2 babae ang nakatayo sa labas ng bakuran. Habang patuloy pa rin sa pagtawag sa pangalan ng tiyuhin ko. Kaagad lumabas ng bahay ang tiyuhin ko. Kinausap ang 2. Maya-maya naman ay tinawag ako ni Tio Virgilio at sinabihang tulungan ko siyang akayin ang dalaga papasok sa loob ng bahay. Nung tingnan ko naman ang dalaga, sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang tumibok ng napakabilis ang puso ko. At parang sasabog yun sa sobrang bilis. Sandaling napatulala ako habang nakatitig sa napakagandang mukha ng dalagang yon. Hindi naman sa pagmamalabi, Sir Seth. Pero kasi, habang tinititigan ko ang mukha ng dalaga, ay kaakit-akit ang kanyang napakaamong mukha. Nawaglit ko tuloy ng panandalian sa isipan ko si Alice noon. Hoy iho, ano na? Tulungan mo na akong akayin si Angela. Papasok ito sa loob ng bahay para maumpisan ko na yung paggamot.
Untag na wika sa akin ng tiyuhin ko. Sabay tapik sa balikat ko nun. Nako, pasensya na po tiyo. Napansin kong napapangiti habang umiiling-iling ang tiyuhin ko at bumulong sa akin ng, Nako, ikaw talagang bata ka. Kibago-bago mo palang rito. Mukhang may nakakuha agad ng atensyon mo ah. Ha? Ano ba yung sinasabi mo, tiyong? Grabe naman ho kayo kung makapaghusga ka agad. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Nakakahiya dito sa dalagang gagamutin mo. Sus naman, kunwari ka pang bata ka. Hindi ko na lamang pinansin ang sinasabi ng tiyuhin ko. Salip ay kaagad ko na inakay ang dalaga papasok sa loob ng bahay. At nang makapasok na ay pinaupo ko ito sa mahabang upuan. Samantalang ang tiyuhin ko naman ay agaran ng pumunta sa kusina. At pagkabalik niya ay may bitbit na siyang mga halamang dahon. Sinabihan niya akong maupo na muna para makapagpahinga. Dahil gagamutin niya muna umano ang dalagang kapitbahay nila. Bakit po tiyong? Anong nangyari sa kanya? Barang. Nabarang ang dalagang ito. Unang tingin ko pa lang ay may nagkaka-interes na sa kanya. May nahong wika ni tiyo at tiningnan ang kalagayan ng dalaga. Kaagad na akong umupo sa tabing upuan habang pinapanood ang tiyuhin ko sa panggagamot. Nakita kong nagpausok siya ng mga dinurog na tuyong halamang dahon at inilagay sa insenso. Pagkatapos ay itinapat ang usok sa hinihigaan ng dalaga nun. Habang pinagmamasdan ko ang dalaga, ay nakita kong mayat-maya ang pagniwi niya na para bang nasasaktan. Tiisin mo lang yung ginagawang panggagamot ko sa iyo, iha. Ito na yung tanging paraan para maalis natin yung barang na ibinaon ng aswang na yun sa iyo. Wika ng tiyuhin ko at panaka-naka ang pag-uusal ng mga kataga. Pagkatapos ay iniihip sa bunbunan ng dalaga. Pasintabi po sa mga kumakain. Noong dahan-dahan ng hawiin ni Tio Virgilio ang palda ng dalaga papunta sa may hita niya. Kamuntik-muntikan na akong masuka. Agarang napatakip ng ilong. Habang nakatitig sa hita ng dalaga, sa kadahilan ng kitang-kita kong namamaga ang dalawang hita nun, na animoy nanlilimahid na sa langis gawa ng napakalaki na ng galis nito sa hita. Na kung iisipin ay aakalain mong nabuhusan yun ng napakainit na tubig o kaya naman ay tinapyasan. Sinlapad yun ng bunga ng niyog na hinati sa gitna at itinaob ang galis ng dalagang nakikita ko. Halos malata na ang hita niya at umaalingasaw roon ang napakabahong amoy. Ano yan? Sambit ko sa aking isipan. At aaminin kong nandiri ako ng mga sandaling yon. Nakita ko namang tila ba nahihiya sa akin ng dalaga. Kaya agad na nag-iwas ako ng tingin. Pero kahit anong iwas ko ay parang may kung anong magnet ang humahatak sa akin para tingnan ang ginagawa ng tiyuhin ko. Kaya naman muli ay tiningnan ko ang ginagawang panggagamot ni Tio Virgilio. Nang titigan ko na ang namabagang galis ng dalaga, may nakita akong mga gumagalaw-galaw na insekto. Para bang mga uod yun na kulay itim. Ang mas lalong ikinahilakbot ko, mga kagiliw, ay nang marahang pindutin ng tiyuhin ko sa pamamagitan ng daliri niya ang sugat ng dalagang yon. Walang kahirap-hirap na lumubog yon. Nagsisipaggalawan ng mga kulay itim na maliliit na uod. Yun bang parang mga kitikiti sa tubig. Ganun ko mailalarawan ang uod na nakita ko. Kung nakakita na rin po kayo ng matagal ng patay na hayop at nilalantakan na ng mga uod ay kaparehong kapareho ang dalawang hita ng dalaga. Hindi ko na nakayanan ng mga nakita ko nun. Kaya naman dali-dali na akong tumakbo sa labas ng bahay
at doon ay suka ako ng suka. Grabing kilabot ang nararamdaman ko at hindi ko akalaing yun ang bumungad sa akin sa pagdating ko pa lamang sa bahay ni Tiyuhin. Langya naman, parang mali yata yung napuntahan ko. Sabit ko sa sarili ko nun. Nandidiri pa rin at pilit na inaalis sa aking isipan ang nakita ko. Naghintay muna ako ng ilang minuto sa labas ng bahay bago pumasok. Dahil sa hindi ko yata makayanang tingnan ang dalaga sa ganoong sitwasyon. Nakakaawa at nakakadiri tingnan. Grabe naman yung ginawa ng aswang na sinasabi ng tiyuhin ko sa dalagang ginagamot niya. Ano kayang kasalanan ng dalaga? Bakit ginawa sa kanya yon? Kawawa naman siya. Sambit ko. Kahit ilang minuto na akong palakad-lakad sa labas ay hindi pa rin maalis-alis sa aking isipan ang nasaksihan ko sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay narinig kong tinatawag na ako ni Tio Virgilio. Pumasok na umano ko sa loob dahil tapos na niyang gamutin ang dalaga. Pagkapasok ko ay nakita kong nanlalata na ang dalaga habang inaalalay ng kasama nito. Iho, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Tanong sa akin ni Tio. Sige po Tiyong, ano po yan? Sinabi niya sa akin ako na muna ang bahalang mag-asikaso sa dalawang bisita niya sa loob ng ilang araw. Kailangan niya muna umanong mapatay ang aswang na yon bago niya pauwiin ang pasyente. Malakas ang kutob niyang sa mga sandaling yon ay nakapaghanda na ang aswang dahil alam na nitong ginamot na ang taong binarang niya. Walang iya kasing mambabarang yon. Hindi ko man lang siya mahuli-huli. Napakadulas. Ha? Ako po. Bulalas kong sambit sabay na patingin sa dalagang nakapikit at basang-basa sa pawis. Oo, ikaw. Asikasuhin mo sila at bantayang palagi. Lalong-lalo na yan si Angelita. Baka masalisihan tayo at anumang oras ay magilitan ng mababarang na yun ang buhay ng dalaga. Total naman ay nandirito ka sa poder ko. Sundin mo lahat ng inuutos ko. Anya pa niyang kiwin ko. Dahil sa wala naman akong pagpipilian pa, kaya pumayag na lamang akong alagaan at asikasuhin ang mga bisita niya ng ilang araw. Walang hiya. Nautusan pa ako Sa bagay ayos lang yan. Ilang araw lang naman Sambit ko. Narinig kong sinabihan ni Tio Virgilio ang matandang kasama ng dalaga na pwede na itong magpahinga sa kabilang mahabang upuan. Sapagkat alam niyang pagod na ito sa ilang araw na pag-aalaga sa dalagang yon. Tumangulang naman ang ale at patuloy na hinahawakan ang kamay ng anak nitong dalaga na para bang inaalo at sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ay ipinaparamdam na huwag itong mag-alala dahil magiging maayos na ito. Maraming salamat ho, Mang Virgilio. Hindi ko alam kung paano ko ako makabawi sa inyo. Wika ng ale. Sinabi ng tiyuhin kong wala silang dapat ipag-alala dahil hindi naman umano siya naniningil nun. Manong, sa tingin niyo po, kilala niyo ba kung sino ang aswang na kumantis sa anak ko? Pag-iibang paksa sa ale. Sinabi ng tiyuhin kong malakas ang kutob niyang hindi nalalayo sa dalaga ang nagpabarang sa kanya at mukhang nakakahalubilo nito palagi ang taong yon. Base na rin sa nararamdaman niyang presensyang bumabalot sa katawan ng dalaga. Magtiwala ka lang sa akin. Bigyan mo lang ako ng mga ilang araw at mapapatay ko ng aswang na nagbaon ng barang sa katawan ng anak mo. Pagkatapos noon, pwede na kayong umuwi sa inyo. Sa ngayon ay hindi pa pwede kayong umalis kasi malalagay lang sa kapamakan yung anak mo. Wika ng tiyuhin ko sa ina ng dalaga. Dahil sa malaki naman ang tiwala ng matandang kapitbahay ni Tio Virgilio, ay pumayag itong manatili sila ng ilang araw sa bahay. Nag-usap rin silang sa loob ng ilang araw, maliban sa asawa ng matanda, ay wala na itong iba pang pagsasabihan.
Nang sa ganoon ay mananatiling ligtas ang dalaga at hindi malalaman ng mangbabarang kung saan ito nagpagamot para hindi makontra ang ginagawang gamutan nun. Matapos ang usapang yon, ay dagli-dagli na munang nagpaalam ang Ale. Kukuha lamang umano siya ng damit at pagkain sa bahay nila. Sige, pero panatilihin mong walang ibang nakakaalam na dito ka pupunta sa bahay Maliban lang sa asawa mo. Maliwanag ba? Muling wika ni Tiyuhin. Lumabas na ng bahay ang ina ng dalaga. Isang gabi, kakatapos lang ng tiyuhin kong tingnan ang kalagayan ng dalaga. Habang nagkikwentuhan kami, ay bahagya pa akong nagulat nang biglang kumalabog ang bubungan ng bahay. Tapos ay parang may mga paa ng tao ang tumatakbo sa bubungan patungo sa may likuran. Nang tingalain ko pa ang bubungan, ay nakita ko ang paglundo ng yero sa bawat pagtapak ng nilalang na yon. Maganda kayo. Naririto na yung hinihintay natin. Wika ng tiyuhin ko na siyang ikinapagtataka ko. Dahil anong sinasabi ng tiyuhin kong hinihintay? Wala naman akong inaasahang bisita dahil bagong salta lamang ako sa kanilang lugar. Inutusan niya akong kunin ang tabak niyang nakasukbit sa may bintana. Kagad ko namang kinuha ang tabak at bumalik sa kinaroroonan ng tiyuhin ko na yon. Hindi pa man ako nakakalapit sa kanya, ay sinabi niya sa aking samahan ko raw siyang lumabas ng bahay. Anak ng, bakit ako sasama, tiyong? Basta sumama ka na lang sa akin para malaman mo kung ano talaga yung propesyon ko. Bukod sa panggagamot Pagbibirong pangwika sa akin ng tiyuhin ko. Ngumisi ito na tila ba hindi man lamang nakakaramdam ng takot sa sarili. Diyos me, ano ba naman tong napasok ko? Kakamot-kamot kong wika sa isipan at sumunod na sa tiyuhin ko. Nga pala, yung tabak dala mo ba? May usal ng orasyon ang pinapakuha ko sa'yo. Kaya paniguradong sa oras na maitarak mo yan sa aswang, yung tabak na yan. Kiyak hindi magtatagal ay malalagutan na ng hininga. Wika pa ni Tio Virgilio. Sa pagkakala kong nagbibiro lamang siya mga kagiliw, hinayaan ko na lamang siya nun. Sumunod na lamang ako. Nang makalabas na nga kami ay ganoon na lamang ang gulat ko at bahagyang napaatras. Sa kadahilan ng tumambad sa amin ang isang nakakakilabot na nilalang. Naanimoy malaunggoy ang wangis at nababalutan ng mga makakapal na balahibo. Nagbabaga ang mga mata nito. Nakalabas pa ang mga nakausling matatalas na ngipin. Ang kaninang pangiti-ngiti ko dahil sa akala ko ay biro lamang ni Tio Virgilio ang mga sinasabi niya ay napalitan ng takot sa sarili. Kahit na kalalaki kong tao ay halos panawan ako ng ulirat nang makita ko ang napakapangit na nilalang na nasa harapan namin noon. Wala namang paligoy-ligoy pang patakbong nilapitan ng tiyuhin ko ang aswang. Agarang nagpampuno sila ng nilalang na yon. Sa gulat at takot ko ay sandali pa akong natulala at hindi makagalaw. Pero noong marinig kong sumigaw ang tiyuhin ko at humingi ng tulong, saka pa lamang ako natauhan at mabilis nang nagkukumahog lumapit sa kanyang kinaroroonan. Natataranta pa ako at hindi ko alam ang gagawin. Kaya noong inutusan ako ni Tio Virgilio na saksakin ng nilalang, ay kung saan-saan tumama ang itak. At sa tuwing hinahataw ko ng taga ang nilalang, hindi ko ito matamaan. Punyemas, ano ka bang bata ka? Mapapatay mo ako sa ginagawa mo niyan Ayusin mo yung ginagawa mo. Hambalusin mo yung aswang para makawala ako. Pasigaw na utos sa boses na maliit ni Tio Virgilio. Natataranta at natatakot na ako ng mga sandaling yon.
Dahil sa ito pa lamang ang unang pagkakataong makakita ako ng aktwal na nilalang. Unang gabi ko pa lamang nun. Unang araw ko pa lamang. Kung kaya't sa labis na takot na nararamdaman ko. Pero na makita ko ang tiyuhin kong sinasakal na ng nilalang at hindi na makahinga, ay para bang nabuhayan ako ng loob at walang sabi-sabing hinambalos ko ng hinambalos ang nilalang. Sa paos na boses ng tiyuhin ko ay sumisigaw ito at nagsabing, saksakin ko na raw at baka mapatay pa siya ng nilalang kung tutunganga lamang ako. Matapos kong ang marinig ang sinabi niya, ay mabilis kong sinaksak ang nilalang na yon. Isang napakalakas na pag-atungal ang namutawi ng mga oras na yun sa nilalang, na siyang nagpanuot ng kilabot sa aking kalamnan. Inundayan ko pa ito ng saksak hanggang sa umalis na ito mula sa pagkakadagan kay Tio Virgilio. Pagkaalis ng aswang sa pagkakadagan, ay mabilis ko na siyang hinatak palayo sa nilalang na yon. Nang makatayo na ito, ay mabilis nang kinuha ang buntot ng pagi at walang tigil sa paghambalos sa katawan ng nilalang. Nagpupumilit namang gumapang ang nilalang palabas ng bakuran para makalayo. Pero agad na nilapitan ito ng manggagamot at walang habas na pinagsisipa habang pinagmumura yon. Walang hiya kang aswang ka! Kamuntikan mo na akong mapatay, animal ka! Gigil na wika nito. Muli na namang inundayan ng sapak ang aswang. Hindi naman naglaon sa isang tikit mata, ay bumalik sa normal niyang kaanyuan ng aswang. Habang walang tigil na pinagsisipa niya ang aswang, ay tinatanong niya kung bakit binarang nito ang dalagang ginagamot niya. Sa mahina at garalgal na boses ay nagwika itong nararapat lamang yun sa babae dahil niloloko umano nito ang kanyang apo. Nang dahil sa ginagawa nitong panloloko, nagpatiwakal lang kanyang apo. Kaya't galit na galit siya at gusto niyang patayin ang babae sa mahirap at pagdurusang pamamaraan. Sumagi naman sa aking isipan ang tungkol sa ikinuwento ng dalaga. Ayon dito, nagsimula lamang ang karamdaman niya noong nakipaghiwalay na siya sa nobyo niya. Nahuli niya yung may kahalikang ibang babae kaya walang pagdadalawang isip na hiniwalayan niya ito. Nung una kasi ay hindi siya naniniwala sa mga haka-hakang niloloko lamang siya ng kanyang nobyo. Dahil ayon sa kanya, paniniwalaan niya na lamang ang mga sinasabi ng iba kung siya na mismo ang makakakita nun. Huy tanda, mukhang wala ka yatang alam sa apo mo o sadyang kinukonsinti mo lang yung kalokohang ginagawa niya? Tanong ko sa nilalang. Hindi umimik ang nilalang kaya naman patuloy pa rin sa ginagawang paghambalos ng buntot pagi si Tio Virgilio. Hanggang sa nakita kong nawalan na lamang ito ng malay. Nang mawalan ng malay ang nilalang ay may inusal ang tiyuhin ko at inihip sa katawan nun. Sinabihan niya na akong pumasok na sa loob ng bahay. Siya na umano ang bahala. Tatanggi pa sana ako pero mapilit ang tiyuhin ko. Kaya wala na akong nagawa kundi ang iwan sa labas ng bahay ito. Matapos ang kaganapang yon, marami akong natutunang bagay. Sa isang simpleng pagkakamali lamang ay kaya nitong makagawa ng isang malaking pagkakamali. Gaya na lang ng ginawa ng apo ng aswang. Nagloko, nagkamali, at higit sa lahat, nagpatiwakal na siyang hindi matanggap ng mga mahal niya sa buhay. At dahil nga sa ginawa niya, ay nahihirapan ng mga taong malapit sa kanya. Sumagi sa aking isipan ang tungkol sa mga magulang at kapatid ko nun. Kinabukasan nga ay sinabi ko sa tiyuhin ko ang totoong nangyari, kung bakit biglaan ang pagbabakasyon ko sa baryo niya. Pinayuhan niya naman akong may panahon na para magbago. Bumalik na raw ako sa Maynila at ituwid ang mga pagkakamali ko.
Huwag hayaang ibang tao ang magtuwid sa mga pagkakamaling nagawa ko noon. Dahil nga sa pinayo niya, agaran na akong bumalik sa Maynila at inayos ang mga gusot na nagawa ko. Doon ay nalaman ko ring hindi ako nakabuntis sa babaeng sausawan ng bayan, kundi ang kaibigan kong nag-ayang makipag-inuman. Yun ang una at huli kong karanasan sa engkwentro sa mga aswang, Sir Seth. Pero kahit papano ay naranasan ko rin na ganun pala, no? Lalo na kung may dugo kayo manggagamot. Para bang ramdam na ramdam mo at para bang isa kang action star.